Hi po, magandang araw po sa lahat. Lalo-lalo na po sa mga laging sumusubaybay sa ating channel, Mr. Latigo TV. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo na lagi niyo akong sinusuportahan dito sa bagong channel na to. Lagi ko pong sinasabi na kaya po lagi gumawa pa ako ng channel na to para po makatulong sa ating mga kasamahang vlogger at nang maipadala ang mensahe sa mga Pilipino na hanggang sa mga oras na po na ito, ang iba po dyan ay tulog pa in spite sa pangyayari sa bansa natin na aminin na po natin ito po ay balot na ng kademonyuhan. Andyan po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na po yung bigas, gasolina, crime, yung pagbalik ng shabu. Ito nga yung bagong balita, may nasabat na what's that? 12 point something billion na shabu dyan sa may Batangas. Okay? So, abay, ito nakakatakot na po ngayon eh. So, kailangan po natin mga Pilipino kumilos. Tayo pong mga ka-DDS, kailangan po natin kumilos, magmasid. Kailangan gumawa na po tayo ng paraan. Paano po natin na maibalik ang bansang ito sa tamang landas. Kasi kung napansin nyo, ang bansa natin ngayon na tinatahak na ang presidente natin ay si BBM, hindi po natin naramdaman. Okay? Huwag na po tayo magbubulag-bulagan o kaya magbibingi-bingihan. Ang bansang ito ay nababalot ng kademonyuhan. Hindi po natin alam saan po tayo dadalhin nitong administration na to. At alam natin na may sigalot sa West Philippine Sea. Baka naman mamaya sasabak tayo sa isang giyera. Abay, kawawa ang mga pamilya natin, kawawa ang mga anak nyo kapag nagkagulo ang West Philippine Sea. Apektado po ang buong Pilipinas. Okay? So ito pong video ni papakita ko sa inyo. Ito po ay isang aktibidad na nangyari doon sa may Tagum. Kasi po nagkaroon po ng napakalaking rally. At ito po ay dinaluhan ng napakaraming tao. Umabot po ata ng more than 200,000. Dumating kasi ako doon mga alas 6 na ng gabi at saka nakita ko po yung may mga tao pa sa labasan na gustong pumasok. Mahigpit po ang seguridad doon. May mga militar at saka pulis nag-check ng mga gamit bago papasukin ng mga tao. Pero ganun pa man, naging successful po yung rally. Nandun po si former President Duterte, nandun si Mayor Basti, nandun po si Attorney Harry Roque, si Attorney Glenn Chong, si Attorney Vic Rodriguez. At nandun po yung hanggang ngayon kahit nanay na po, kahit mami na siya, si Giselle Sanchez, yung pong napakagandang artista. Okay po. So itong video papakita po natin, ito ay speech po ni Mayor Basti na talagang diniritsan niyang sabihin sa gumawa na para ang tawag nito, masuspend ang governor ng Davao del Norte, si Governor Hubahib. Sipin nyo 60 days 60 days walang klaro na pag-suspend nila sa gobyerno doon na yun. Kaya nasabi po ni Mayor Basti na ito po ay isang pang-iinsulto sa lahat ng mga taga Davao del Norte na bumoto at nagpanalo kay Governor Hubahib. Okay? So again, huwag niyo pong kalimutan subscribe niyo ako, click the bell, and share this video para po maipahatid natin ang napakagandang kaganapan dun sa may Tagum para mapuko ang damdamin nating mga Pilipino. Okay? So narito po ang speech ni Mayor Basti dun po sa Maisog Rally dyan sa Tagum, Davao del Norte po. Kay bright lang yun unta kay na sila naghimo na lang unta silang mas may rason pa anak. Klaro kayo unsa na ila ginabot pangbastos sa inyo ha. Gibastos gyud mo. Mao na tino gibastos inyong boto. Wala na tay katungod ani.
basta na lang nila kuhaon, ang unana lang gid kasayon. Grabe ba? Kana nagkaminos ginana nga staying Sa madaling ayaw salita, lang gid mong sugod. balasubas Protektahin ninyo si administrasyon na to. Governor Edwin Urbahit. Secretary and I'm proud, classmate na ko. Sec Johnny Vasco, palakpakan natin. Daming tao. More than 200,000 po yung dumalo dyan The sa former maisog Congressman rally of na Biliran, ganap ng Haiti, Santos, palakpakan. Tagum City po. The head convener of TAPS, ang atong kapwa tagumenyo, Ray Alba. Sa tanang conveners, supporters, and to all the Filipinos, face-to-face nato karon o naka-online. Nagpasalamat kami kaninyong tanan. We are all champions. Niining akong pakiglaban. Dinhi sa Tagum sa Davao del Norte. Kami mubarog, mupindog, kay kami pod maisog. Maisog na depensahan ang atong bandila. Maisog na atong protektahan ang atong konstitusyon. Ayan na, si Mayor Bastik ng Davao City. Narinig niyo ang sigaw ng mga tao, Duterte. Hello, good. Salamat kaayo. Nandun ako ng araw na yun eh. Relax lang. Maabot na tayo diha. Kuan. Maayong gabi is inyong tanan. Kumusta man ha? Suko mo. Mayong gabi iday kay former President Rodrigo Roa Duterte, pagpaka na to, no? Governor Edwin Hubahib, pagpaka na to. Vice Mayor Alan Rillion, pagpakan ko na to. Congressman Pantaleon Debot Alvarez, pagpakan na to. Attorney Harry Roque, Ay, Hello, and welcome to the recording studio for may commercial. Ayan, okay. Kailangan na natin tanggalin ito. Oh, kasi di matutuloy to hanggang hanggang nandun to eh. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo. Alright, eto na po. Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez. Ayun. O nagkahinay man itong pagpag. Kuska na ito, itong pagpag. Former Cabinet Secretary John Ebasco, Undersecretary Joselito Libres o si Mr. Rinaldo Alba, Lead Governor of TAPS. Usab man gabi isang tanan ni ako karon dire sa Tagum. Bago ko magpadayon, magpasalamat kay ko sa tanan mga nangadto para makapaminaw kung unsa man ang mga ikasulti sa sitwasyon sa ato ang nasod aron mga panahon na. Iba mo, ni ako dire nagsugod ni kay ning tugot si Governor Edwin na magparali dire para maka-istorya ni. Ang nahitabo karon kay nakita Manila nga magparali dire og tapo og tao para makapaminaw mo sa mga unsa ikasulti namo kining TAPS ilang gisuspende karon ang inyong gobernador. No na gipangitaan nila og istorya nga kining sakyanan daw nag-recall kay tungod nagdoble naman po tong sakyanan sa usa ka board member gi-recallan niya nga within his authority and capacity man po yun na ang trabaho niya pagka-gobernador. Karon gihimo na nilang rason ing anak ka mabaw nga kibaw magani mo ang away manggani nga hapit magtinigbasay diha sa barangay mahusay pa manggani kana lang. Tama.
Kay og bright lang yun unta kay na sila naghimo na lang unta silang mas may rason pa anak. Klaro kaayo unsa na ila ginabot pang bastos sa inyo ha. Gibastos gyud mo. Mao na tino gibastos inyong boto. Kini si gobernador ikaduha nga ako dere. Ano na nahitabo na ni ako nasakitan ko. Kani adto manggod wala pa na sa mahimong gobernador na si Juan kung si Gobernador Edwin. Amigo ko na. Humble kay ni nga tao. Ganahan gigumudool ana niya. Nagkandalit silang na gatong nakagubot na ako igsuon ug kana sila serbibot pero kini si Edwin, kini si Gobernador Edwin. Amigo ko ni ginaduol makita ko ni sa Davao ginaduol ginako ni lamanuhon ko gini perme. Iganahan ko anong tawhanan ni. Nasakitan ko sa gibuhat niya. Nga simple nga tao nga kan iba mo kita mo grabe ug maoning liderato sa Pilipinas unsa na lay kaugmaon nato aning tanan Tama. kung tungod lang na kay otoridad na kay gahom kay nakapwesto ka buhaton na lang nimo unsay gusto nimong klase pang-ipit diha unsa man wala na tay katungod ani. Basta na lang nila kuhaon ing unana lang gid kasayon. Grabe ban kana nagkaminos ginana nga stang tangin. Mao na dinuangan gid mo. Kani pa usa na yung TAPS nga for transparency story naman na ni Sir Libres kanina. Kaning issue sa West Philippine Sea. Ingan ani manggod ni. Kana siya propaganda ra na. Hinimo naratiba na nga himuon nga storya aron pangitaan og bikil jud sa mga Amerikano ang kanang lugar kay trade route manggod na sa China padung sa Indian ug Atlantic Ocean. Gusto nila gubaon ning kuan. Dili, it's not about you being pro-American or you being pro-China. Andi na to gusto diri nga mag-apil-apil og away nga wa tay labot. Ang ganang mga ingona na gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosyante. Wa tay kuan ana, wa tay benepisyo ana ila ka ng dula mo nang gusto sila anak kay kwarta na the biggest ganang seller of armaments, weapons Amerikano. Okay. So, cut tayo dyan, kasi mataas ang video na to. Magkaroon lang tayo ng komentaryo dito. Una, yung pag-suspend nila kay Governor Hubahib ay illegal. 101% illegal. Bakit po? Yung kaso na nag-file yung board member last year, tapos na po yun. Nagkaroon na po ng kasagutan. Sa madaling salita, nag-uusap na po tong dalawa, yung board member at saka yung governor na si Governor Hubahib. Ang tanong, bakit ngayon nagpalabas ng suspension ang Malacanang sa gobernador ng 60 days. 2 buwan yan Sa anong kadahilanan? Ungkatin natin si Governor Hubahib at si former President Duterte at sa ang kanyang
pamilya ay magkaibigan. Okay? Ngayon, ang storya rito, nung nagpadala ang Kongreso ng budget para sa Davao del Norte para suportahan yung tinatawag natin na People's Initiative, hindi po pumayag ang governor ng Davao del Norte. Bakit? Illegal. Papapirmahin yung mga tao, tapos bibigyan nyo ng ayuda. Di ba po, that's considered as bribe. Katarantaduhan. Isa yon sa napansin ng Malacanang. Sabihin na lang natin, baka naisip nila, aba, hindi natin kaalyado ang governor ng Davao del Norte. Nataon na magkakaroon ng napakalaking rally diyan sa Taguig del Norte. At ito ay dadaluhan ng napakaraming taga Davao del Norte kasi marami ding mayors na sumusuporta kay Governor Hubahib. Sa totoo po niyan, nanalo ang Governor Hubahib na yan na ang lamang niya sa kalaban 100,000. Di basta-basta yun eh. Okay? Landslide, kumbaga. Yang sinabi ni Mayor Basti na pambabastos, totoo po yan. Nasasaktan po ang pamilyang Duterte dahil kaibigan nila si Governor Hubahib at ginawan pa nila ng suspension na illegal. Dahil may gagawing malaking rally